Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. And I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height, pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of Pilipinas, oras natin 12 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Happy Friday! Happy TGIF! Thank God it's Friday! Ayan. Ika-10 na po tayo sa buwan ng Abril. It's April 10, 2026 mga kaibigan. Muli samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH. Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10:00 hanggang 11:00 po tayo ng umaga. Lumakas pa daw po yung tropical depression na talaga pong minomonitor, no? Monitor to ng Pag-asa. Pero ito isakop daw ng monitoring domain, no? Ng Pag-asa at naging tropical storm kagabi. So, sabi ng Pag-asa, yung aktibong tropical cyclone na nasa labas po ng PAR o Philippine Area of Responsibility ay inaasahang magiging isang super typhoon. Aba, sa panahon ng ating tag-init may super typhoon. So, magiging isang super typhoon kapag pumasok po ng bansa sa susunod na linggo, natatawagin sa pangalang Kaloy. Aba, kakaiba tong bagyong to, no? Matagal sa labas. So sabi po ng Pag-asa kanina, yung pinakahuli nilang monitoring na mataan ng tropical depression na ito, ang layo niya 2,804 na kilometro. 2,805 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at taglay po niya ng lakas ng hanging 65 kph. Ayan, 65 kilometers per hour.
malapit po sa gitna at yung kanyang bugso o gustiness aabot po ng 80 kilometers per hour. Oo, so mabagal po yung kilos po nitong tropical depression na ito, Pakanduran. Pero sabi nga ng Pag-asa, yung ridge, yung tinatawag na ridge of high pressure area, yan po ang makaapekto sa northern and central Luzon habang magdadala ng pag-ulan, yung pong localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kasama po tayo dito sa Metro Manila. So yan po ang ating weather. So eto na, nasa linya na natin. Puntahan natin ang DOST Pag-asa, si Sir Dan Villamil. Hingi tayo ng update. So mga anong oras papasok ang... Siyempre wala silang exact na oras. Ang Bagyong Kaloy, pagpasok dito, Bagyong Kaloy. Sir Dan, good morning. Morning po, Miss May at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Latest location natin para sa bagyong nasa labas ng PAR ay nasa layong 2,725 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May taglay po itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 65 kilometers per hour at pakbukso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Kasalukuyan gumagalaw ito pakanluran sa bilis sa 10 km per hour. Wala itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya for Metro Manila and most of the country, asahan natin na ngayong araw hanggang sa mga susunod pang mga araw magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon. Sasamahan lamang yan ng mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang makataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Miss May? Ayun. So, yung pasok niya, Sir Dan, within the day ba? Yes, so possible po towards next week pa po, towards the end of next week pa po. And bagal. Pinuulit ko, wala itong magiging epekto sa ating bansa. Oo. Tapos walang landfall scenario. Yes po, wala po. Oo, pero yung mga pag-ulan-ulan mararanasan dun sa may, ano lang yan, parang gigilid lang. Actually, maski rainfall, wala pa tayo na inaasahang significant na may dudulot ng weather system na ito. So, yung mga usual localized thunderstorms lamang po ang ating mararanasan. Okay. Maraming salamat, Sir Dan. Okay po, thank you po. Thank you. Good morning. Sir Dan Villamil mula po sa DOST Pag-asa. Wala tayong maranasan. Oo, mainit talaga. Ayan. Okay, mga kaibigan. Tuloy-tuloy po tayo. Maraming salamat, Sir Dan Villamil mula po sa DOST Pag-asa. So, meron ang ating mararanasan, yung mga danger level heat index ngayong Friday. So, 4 na lugar yung inaasahan po. Ito earlier, sabi ng Pag-asa, heat index mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Itinuturing na mapanganib dahil nga po sa possibility na makaranas po ng mga heat cramps. Ingat po tayo ha. Lalong-lalo na yung heat exhaustion. Oo, na maaaring humantong din sa heat stroke. So, hindi nangangahulugan pagka kayo po yung mga nasa swimming ha. Tignan nyo po, wag na sobrang init din. Lalo na po yung tirik na tirik ang araw. Naku, wag po ninyong gagawin. At mahirap na. Diba? So, ingat po tayo. Sabi kasi ng Pag-asa, yung forecast nila, yung mga lugar na po pwedeng tamaan ng heat index na 42 degrees Celsius ngayong Friday. Yung mga yung dyan sa Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, at Cotabato City. So, kasi naranasan kahapon yung danger level na 43 degrees Celsius heat index sa Maynila at Catarman, Northern Samar, no? And then 42 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Cotabato City. Yun, no? So, extreme caution naman yung temperature maglalaro sa 33 degrees Celsius at 41 degrees Celsius. Lalong-lalo na ang sa NAIA, sa Pasay City, Science Garden, Quezon City at iba pang mga lugar. Okay? Ingat-ingat po. At ngayon mga kaibigan, dako na tayo kasi meron po tayong pasyente na natulungan kahapon. Naku, nakatuwa naman tayo. Kasi ang dami po ninyo na tumulong. Naku, lahat po ng mga nakikinig sa atin na meron pong mga gininto ang puso, ang lalaki po ng puso ninyo, na tumulong. Marami pong salamat. Talaga naman kami po nagagalak
sa inyo pong kagandahang loob dahil marami po tayong mga kababayan talaga ang nalapit dito po sa Operation Tulong, at isa na kahapon ay yung bata po na si Garland Parehas, no? Si Garland or si Enzo na 21 years old, taga Santo Niño, Quezon City. Actually, ito ay nailapit sa atin sa pamamagitan ng ating mga partner sa Rotary Club, no, of Ramon Magsaysay at yung team ng Sir Joey and Ma'am Diwata Gabat, no. Nailapit natin sila o nailapit sila sa pamamagitan po yung pasyente sa pamamagitan po ng ating team. Kaya sinikap nating matulungan, at kahapon tamang-tama nakamonitor ang Supremo, ang Senator Lito Lapid. Thank you, Sen. Salamat po. So si Garland po o si Enzo Parehas, siya po yung nag-aaral pa na gustong maging teacher at makagraduate. Napakasipag mag-aral na bata. So kumukuha po siya ng Bachelor of Science in Secondary Education, major in General Science, yan po sa National Teachers College. At eto nga po, siya po ay nagkasakit. So kahapon napag-usapan natin yung kanya pong sitwasyon sa pamagitan po ng kanyang nanay, si Ate Irma Parehas. At dun sa panawagan ni Ate Irma ay marami po kayo na tumugon. Ayan, kaya ibalik nga natin si Ate Irma. Ate Irma, magandang umaga ulit. Good morning. Morning po, Ma'am May, at sa lahat po na nakikinig sa DCRH po. Oo, daming bumuhos na tulong para kay Opo. kay Enzo kahapon, Ate Irma. Naibalita mo na ba kay Enzo yan? Opo, sobrang overwhelmed po kami talaga. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik, Ma'am May. In-order ko po kagad ng gatas sa supplier at nagpunta lang kagad ng Mercury po para bumili ng gamot. Oo nga. At sabi ko nga, nakakatuwa yung lahat na yan na nanawagan ka kahapon na pagsama-sama natin. Kaya medyo malaki-laki. Yes po, nagulat din po ako dahil nga sa response po. Oo. Grabe, sobrang nakakilabot. Oo. So syempre, naibulong mo ba kay yung mga tumutulong sa kanya, kay Enzo? Opo. Oo. Nakatingin po siya sa akin habang sinasabi ko sa kanya yung ganap po natin kahapon sa on-air po natin. Oo. Naku, naiyak naman ako. Tapos in-screen recording ko po yung sa YouTube ng live po kahapon. Pinanood ko po sa kanya yung pangyayari. Oo nga. Sabihin mo, magpalakas siya ha. Maraming nagpipray sa kanya na bumalik. Actually, itatayo po siya ngayon sa garterized walker. Wow. Susubukan po siyang patayuin. Sige nga, pag kunan mong pictures ha. Opo. Oo, nakakatuwa naman. Ay, salamat talaga. So kahapon, bukod doon kasi kahapon nanonood ang Senator Lito Lapid Kaya agad-agad alam mo naman yan, pag nanonood yun sa mga katulad ng case ni Enzo, ay hindi nagpapatumpik-tumpik yun, Ate Irma. Talagang kaya nga po tumutulong. Sobrang nagpapasalamat po ako kay Senator Lapid dahil hindi po siya nagdalawang isip na pagpadala po kagad ng tulong kay Enzo po sa amin po. At sisikapin natin yung bayarin nyo, no? Na natin, yung sa GL, no? Sikapin natin. Mabawasan pa. Nagpapasalamat po ako kay Senator Lito Lapid, sa PIPA po, at sa mga private individuals po na patuloy na tumutulong. Sana po huwag kayong mapagod na tumulong sa mga katulad po namin na talagang kapos po talaga sa buhay. Oo, at isa doon sa mga tumulong sa lagi itong isang napakalaki din ng puso nitong mama na ito. Grabe talaga. Every time na mayroong ganitong nananawagan na katulad ninyo, talagang hindi din to nagpapatumpik-tumpik si Sir Eddie Alvarez and PPG. Thank you so much. Maraming salamat po. Dahil agad-agad nagpadala din sila ng 2,000 pesos, and then other GCash donor na hindi na natin banggitin, nakaipon tayo ng another 2,000 pesos, at kay Sir Jowen Quijano another 1,000 pesos. Naku, salamat. Thank you. Talagang maraming salamat po. Pati po kina Teacher Joey at Teacher Diwata po sa pag-connect nila sa akin sa inyo po sa DCRH, Mami. Lalo na po sa inyo. Salamat po talaga. Oo, nagkita-kita kami kahapon kasi napakaganda ng programa ng partnership ng DCRH Operation Tulong sa kanilang mga clubs. Kasi nga, mga kabataan, yung ating sinisikap na
ma-train na maging mga leader para sa kinabukasan. So nakatutok sana nga tayo po ay dun. makarecover ni anak ko na makabalik po sa pag-aaral. Oo nga. Di bali, alam naman ni Lord yan, di ba? Yung laman ng inyong mga puso. Yes po. Kasama nyo kami sa panalangin, ha, Ate Irma? Maraming salamat po ulit talaga sa inyo. Oo. At doon sa mga tutulong pa, para po kay Garland, kay Enzo, parehas, pwede pa naman po kasi tuloy-tuloy yung gamutan, ano, di ba, Ate Irma, ni Enzo? Opo, hindi pa natin masabi kung kailan po ang pag-stop ng gamot kasi po siya po ay nagsisimula pa lang sa kanyang recovery stage, Ma'am May. Bali, talagang tuloy-tuloy pa ho. Oo, kaya Pati yung gatas niya po. Oo, lalo na yung gatas. Kaya dun sa mga gusto pang tumulong, pwede naman. Padala po kayo sa GCash account pa rin ng DZRH. Operation Tulong, naka-flash po sa inyong television screen right now. 0956-197-9471. Ano? At lagay nyo po dyan, Garland or Enzo parehas. Ano? Para po yan sa kanya. At idasal po natin yung tuloy-tuloy niyang paggaling para nang sa ganun yung kanyang dream talagang magawa niya, di ba, Ate Irma? Opo. Talagang pangarap niya ang maging isang teacher po talaga. Oo. At ikaw ha, good luck din sa'yo. Kailangan tapusin mo yung pag-aaral mo, sabi ni Sir Joey and Ma'am Diwata Gabat. Opo. Tutuloy ko po talaga yung kahit anong hirap. Kailangan matapos po yun. Ayun. Sige, nasa iyo ulit ang pasasalamat muli. At syempre, dun sa mga tutulong pa, magpapadala ng tulong para kay Enzo. Go ahead, Ate Irma. Maraming salamat na po agad sa mga tumulong kahapon, lalo na po kay Senator Lito Lapid, sa PIPA po, at sa mga private individuals na patuloy pong nagsisend po sa amin ng kanilang tulong po. Malayo pa po at mahaba pa po ang takbuhin ng recovery ng aking anak. Sana po ay huwag kayong manawa na tulungan kami. Kami naman po ay gumagawa din ng paraan, ngunit talagang sadyang hindi talaga mag-abot sa talagang pangangailangan. Maraming salamat po. Kayo po ay ginawa ni God na maging instrument para po kami ay matulungan. God bless po at sana po ay marami pa kayong matulungan na katulad namin. Sa inyo rin po, Ma'am May, sa DCRH, kila Teacher Joey, kila Teacher Diwata, sa lahat po ng tao na tumutulong, maraming salamat po talaga. Mula po kay Enzo. Ayun, okay. Ate Irma, hindi na kita abalahin. Alam ko napaka-busy mo rin. Wala ka bang pasok ngayon? Bakasyon mo na rin ba? Hindi po. Kailangan ko pong maghanap buhay, ma'am, kasi kami ay may monthly na bayarin, di ba po? Nasabi ko po kahapon. Oo, laki nun. 9 years. Talagang pumilos. Sige lang. Wag ma-pressure. Basta kung anong kaya gawin, di ba? God will provide naman. Naniniwala ako yan. Amen, amen. Totoo yan, Ate Irma, ha? Okay? Maraming salamat at again, pakibulong kay Enzo. God bless po sa inyo. Oo, pakibulong sa kanya. Get well soon. Ayan. Yes pagaling po, makakarating po. Okay, sige. Ayan mga kaibigan, si Ate Irma parehas, nanay po ni Garland parehas. Si Enzo, si Kuya Enzo. No? Ayan, syempre panalangin natin. Gumaling na. No? Sa lalong madaling panahon si Enzo. Lakas ng kanyang laban, fighting spirit. Diba? At sa lahat po ng mga tumutulong, marami pong salamat. Sa mga tutulong pa from Ate Irma, thank you so much. Pwede po kayo magpadala again sa ating GCash account ng Operation Tulong through our AP Wina Pearl Lesoro. Ayan po, pwede. At dun sa mga nagpadala again. And of course, Supremo Senator Lito Lapid, thank you so much. Ayan, God bless you more, pati sa PPAF, yung mga nagsama-sama para mag-donate din ng kanilang mga proceeds sa mga projects, Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation po sila, no? So maraming salamat. And then of course, Sir Eddie Alvarez and PPG at Sir Joen Quijano at lahat po ng mga GCash donor natin na pinagsama-sama po. Thank you so much. Ayan, tayo po'y nananalangin na kayo po'y ingatan din ng Panginoon sa inyo pong malalaking at ginintuang puso na tumulong sa abot ng inyong makakaya sa mga nangangailangan nating kababayan, katulad po ng naging sitwasyon po ni Enzo, no? Ayan, salamat ng marami. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo at sandali lang. Eto na. Okay, sandali lang.
meron lamang tayong bibigyang daan. Flash Report! Flash Report! Etong flash report na aray-aray. Edniel. Oh, huwag kayong kayong mapapatayo Oh, huwag kayong malalaglag sa upuan. Ang Manila Electric Company, Meralco, magtataas ng singil ngayong Abril. Ayan na nga Alamin natin kung magkano itataas. RH52, Eniel Parosa. Eniel? May kinumpirma ng Manila Electric Company na magtataas ito ng 53 centavos kada kilowatt hour na singil sa kuryente ngayong buwan ng Abril. Katumbas ito na 107 pesos na increase o dagdag sa bill ng kabahayan karaniwang kumukonsumo na 200 kilowatt hour sa isang buwan. Ora lang sinabi ng kumpanya, malamang ngayong buwan maramdaman ng epekto ng oil crisis sa gitnang silangan. May pressure kasi ang pressure ng diesel pagdating sa halaga ng coal at liquefied natural gas o LNGs na gamit naman sa pagpoproduce ng kuryente idinidistribute ng Meralco. Pero dahil hindi sagad sa piso itong taas singil, hindi rin ito uutay-utayin sa bill batay sa direktiba ng Energy Regulatory Commission. Noong nakaraang buwan kasi inatasan ng ERC ang mga power distributor na gawing staggered ang singil sa kuryente kung lalampas sa 1 peso ang ipatutupad nilang increase. At dahil hindi nga sumampas sa piso, ang 53 centavos kada kilowatt hour ay buong mararamdaman ng ating mga consumer pagdating ng kanilang mga bill ngayong buwan ng Abril. Ako sa Edniel Rosa, nag-uulat para sa DZRH. Yes, Edniel, kahit naman di po sumampas sa piso, laki na rin laki na rin kalbaryo nating mga consumer. Tama, lalo pat inasakin natin na kung meron mang increase, sana at least staggered o utay-utay yung pagpapatupad. Pero dahil medyo hindi pumasok doon sa threshold, mararamdaman ng buo ng mga taga-budget ng tahanan itong dagdag singil. Pero ulitin natin, actually last month pa nung pumutok itong crisis sa Middle East, nag-advise na yung Meralco na talagang tataas o namumurong tumaas yung singil sa kuryente at nararamdaman yan ngayong Abril. Last month may yung increase, hindi pa kasama ron yung oil crisis sa Middle East. Ngayong Abril, malamang ito na yan. At sa mga sunod na pagkakataon ay naka-apekto pa doon sa singil sa atin ng Power Utility Company. Okay, maraming salamat, Edniel. Ako sa Edniel Parosa. Balik sa iyo, Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Edniel Parosa. Oras natin mga kaibigan, 33 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik po tayo. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya.
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Bangan this Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go-ghost na. Go-ghost ko to. Yung sasagot. Meron na siya. Kasi ano meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kay RH. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, 42 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. At ngayon dako na po tayo sa ating pasyente, sikapin nating matulungan. Ayan, 65 years old si Nanay Belia Agbunag Henson. Si Nanay Belia po ay may anak may anak siyang nag-OFW, isang overseas Filipino worker, pero ngayon po ay nandito na sa Pilipinas, At nag-dealer po ng mga beauty product. Kumikita po sila. Siyempre, pag marami po yung mga nakaka-order, walang ibang source of income yung kanya pong mga anak. Ang kanya naman pong mister, dati pong nagtatrabaho, ngayon po ay retired na. So, meron pong maliit na pensyon na natatanggap mula sa Social Security System. At yun po ang kanila pong nagagastos, pambili po ng gamot ni Nanay Belia. So wala po silang malapitan na at isa po ang Operation Tulong sa kanila pong nilapitan ngayon. Makausap natin si Nanay Belia Henson. Nanay Belia, good morning. Magandang umaga po. Good morning po. Oo, Nanay Belia, nasa bahay ka po ba ngayon? Opo, sir. Oo, taga saan po? Si May po ito, si May. Sa Masambong po. Masambong. Masambong, Quezon City. Opo. Ano po bang sabi ng doktor sa inyo, Nanay Belia? Diabetes po ako, sir. Nanay, May po ito. May, hindi po sir. May na lang, May. Ano po, sir? Nanay Belia, May po. Si May ang kausap ninyo, si May. Ay, kayo po, ma'am, si May. Opo, mukha lang lalaki boses. Dito kasi, ma'am, daanan ng sasakyan eh. Sige po. Oo, sige, tabi lang kayo ng konti, Nanay Belia. Sige na. Huwag ka na ma-stress. So, taga Masambong po kayo. Opo, opo, ma'am. Oo, sino nasa tabi mo? Si tatay? Si mister? Opo. Oo. Ayan, pahina po pahina nung radyo. Kasi medyo nagpi-feedback. Pahina po. Naririnig ko yung boses ko eh.
Ayan, okay. So, Nanay Belia, anong sabi po ng doktor sa inyo? Opo. Anong sabi ng doktor sa inyo? Anong rekomendasyon sa inyo? Ma'am, diabetes po ako. Nag-insulin po ako, tsaka naggagamot po ako ng ng Diamicron, Linigloxin. So meron kayong mga maintenance Yun medicine. Po, iniinom ko po. Oo, so may maintenance medicine ka. Di ka naman hypertensive. Hindi po. Oo, diabetes. Kailan po kayo na-diagnose na meron na kayong diabetes? Ma'am, 40 years old yata po ako nun. 40 nag-start po. Oh, 40 years old. Hanggang ngayon. So 25 years na po. Kayo po ay 65 na ngayon. Opo. Aba, medyo matagal-tagal na Opo. Ingatan niyo po, ingatan niyo inyong diabetes. So, meron kayong maintenance medicine at yan yung lagi po ninyong... Opo, ma'am. So, kumusta po? Ilan pong anak ninyo? Ilan ang inyong mga anak? Isa lang po, ma'am. Isa lang. Tapos, meron ng may sarili ng pamilya. Ano po, ma'am? Meron na pong sariling pamilya. May sarili po na, meron na po, ma'am, 2 apo ko. Sa Pangasinan po sila. Kapisan niyo po sa bahay yung inyo pong... Hindi po. May sa Pangasinan sila nakatira. Pangasinan. Okay. So sa Pangasinan, tapos dinadalaw naman kayo. So kayo... nagdadalaw-dalaw lang. So kayo lang pong mag-asawa sa bahay. Ang magkasama. Naku, hindi ka ako naririnig. Nay, wag mo masyadong ilalakas yung radyo ha. Maririnig ko yung boses ko. Mag-feedback. Hindi tayo magkaintindihan. Okay. Okay, lakasan ko na lang. Nanay, so sa bahay po, kayo lang ni Mr. ang magkasama? Opo. Okay, so wala kayong kasamang apo? Wala po. Minsan po, nagdadalaw-dalaw sila. Dalaw sila. Okay, so pagka po kayo ay nagpapacheck up, saan pong ospital? Sa East Avenue po ako, ma'am. East Avenue. Okay. Opo. Kasama mo si tatay? Opo. So pagka po kayo nagpapa-check up, anong sabi ng doktor doon sa diabetes mo? Yun, basta yung diet daw po, gano'n. Huwag masyadong kakain ng kanin. Yung kape po, bawal, gano'n. Oo, nanay, kasi Nanay Belia, ang bata mo pa, 65 ka pa lang. Kaya dapat ingat-ingat. Ano po? So ngayon, pagka po kayo... Tapos ko nga po, ma'am, ng therapy ko. Kasi masakit po yung mga paa ko Opo. Saan po kayo nagpapatherapy? Doon din po sa East Avenue. Sa East Avenue. Doon po pagka nagpapatherapy kayo, libre naman. Opo naman, ma'am. Oo. Pero medyo masakit pa rin. Oo. Ikaw ba, nanay, ay nagpamiyembro ka na ng Yakap PhilHealth? Opo, meron po ako. Pero sa center lang po ako Oo. So pagka ganyan, nakakakuha ka naman ng mga gamot? Yun lang po sa diabetes po, yun lang. Saka vitamin, ganun lang po. Oo, ang mahalaga makakuha ka ha. Makakuha ka doon kasi yun ay benepisyo po ninyo, Kaya ako laging tinatanong, para yung iba kasi di pa nakakapagpa-register. So at least kayo nakapagpa-register, meron kayong pwedeng lapitan. Ano po? Opo. Ayun, so kayo po'y mag-iingat sa mainit na panahon, ha? Opo. Oo, so sobrang init po. Oo nga So pagka po kayo nabili ng gamot ninyo, halimbawa sa isang buwan, magkano ginagastos nyo? Magkano kailangan nyo? Malaki po. Malaki, ma'am, kasi kaya mahal. Konti-konti lang ako bibili. Minsan 10. Kasi yung isa 44 pesos. Uy, pero dapat dapat mainom nyo po yun, ha? Hindi po. Ibig sabihin, hati-hati, hindi ko maramihan. Isang buong buwan. Oo, marami. Pero pag isang buwan, halimbawa, pag kinumpit mo lahat yon, magkano inaabot? Mahigit kung siguro 4,000 mahigit po pag binili mo. Pag binili mo yung buong isang buwan. Okay. Opo. So dahil dyan, Nanay Belia, bigyan ka ng Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos ha, para dun sa mga gamot mo. Opo, salamat po. Oo ha, para meron kang pambili, tas idagdag mo yung donation ng ating mababait na mga bumubuo sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation o PPAF na 3,000 pesos. Opo, salamat po, ma'am. So meron ka mabibiling gamot para sa isang buwan mo muna ha. Opo, ma'am.
Okay? O sige. Thank you po. Oo. At lagi po mag-iingat sa mainit na panahon. Pakisabi din kay tatay ha. Ingat. Opo. Opo, salamat po, ma'am. O sige, pasalamatan mo po yung ating mga donor. Go ahead, Nanay Belia. Ay, salamat po, Senator Tito Lapid po, sa lahat po na tumulong po sa akin. Maraming pong salamat. God bless po. Oo. At sa mga tutulong pa kay Nanay Belia, pwede kayong magpadala sa ating GCash account ng Operation Tulong 0956-197-9471. Pakilagay po Belia Henson para po kay Nanay Belia Henson. Ano po? Madagdag natin dun sa kanya pong panggamot. Napakahalaga po ng maintenance medicine, lalo na pag diabetes. Yan, kailangan pong kahit papano magsama-sama na at madagdag kay Nanay Belia. Okay, Nanay Belia, marami pong salamat. Salamat po, ma'am. Magpapagaling ka po ha. Marami po. Oo. Ingat po sa katawan. Okay. Ingat sa kalusugan. Si Nanay Belia Agbunag Henson mula po sa Masambong, Quezon City. Babalik po tayo, oras natin. Meron na lamang tayong 9 na minuto at alas 11 na po ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, meron na lamang tayong 6 na minuto, alas 11 na ng umaga. Meron lang tayong panawagan ha. Ayan, para daw po sa mga alumni ng Francisco Legazpi Memorial School. Ayan, isasagawa po idaraos ang inyong 13th Grand Alumni Homecoming sa darating po na araw na ng Sabado. This Saturday na. Sa next Saturday po, Ayan. Ay hindi, this Saturday na 11. This Saturday, April 11 na duling.
Ayan, this Saturday po, April 11, alas 5 po ng hapon sa FLMS Quadrangle sa Barangay Ugong, Pasig City. So, lahat po ng alumni, alumni. Again, Francisco Legazpi Memorial School, 13th Grand Alumni Homecoming. This Saturday na po yan, April 11 at 5 o'clock in the afternoon. Gaganapin po, punta kayo sa FLMS Quadrangle, dyan po sa Barangay Ugong, Pasig City. Batiin ko lang ang aking kumaring Doris Franche Borja ng Filipino Star. Nanonood sila sa atin. Hi Mare! Kumusta na ang Maring Doris ko at ang team ilan ba? 4 na Maria. Pati si Maring Socorro. Oo nga eh. Si Socorro Martinez. Talagang full name. Ayan, pati si Maring Mia Billones. Ay, aking mga kumari Good morning sa inyo. Oo nga, di na tayo nakapag-chika-chika. Let's find time. Punta muna tayo sa mga report natin. Ang Caloocan LGU nag-anunsyo daw po ng special payout para sa mga miyembro ng TODA na hindi po nakapag-claim ng cash assistance. Uy, makinig kayo ha. Mga taga-Caloocan. Ito na. Alamin natin ang detalye niyan. RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Bisbay. Good news dun sa mga nawala na ng pag-asa dahil pagkakaroon ng payout para dun sa mga member ng hospital dito May. Kabilang ng public utility at PUT, mga drivers at transit karagdagang beneficiaryo ang Department of Social Welfare and Development at Stand o may yung mga hindi nakapag-unclaim o yung mga hindi nakapag-claim na subsidy, yung subsidy. Ito'y sa kalalabas lang na abiso ng Caloocan News. Ang mga schedule May ay ng special payout para doon sa mga membro ng TODA. April 14, 2026 sa Pacquiao Court at sa Vena Park sa Caloocan. Para naman sa drivers, ay yung PLG drivers, April 15, 2026 sa Pacquiao Court. Sinabi ni Arlo Kalapitan na ang tabayaran pa sa kanilang anunsyo ang opisyalistahan pa ng mga nakatanggap o makakatanggap ng kastig. Mahalaga niya palala na sa mga tatanggap na magsimula ang special payout alas 7 ng umaga at dapat magdala ng mga original photocopy ng kanilang professional driver's license. Yan may ating update. Panawagan mo lang para dito sa Caloocan News. At dito sinagulat sa Bisara, ito na sa Pilipinas, yung sa Pilipinas. Thank you, Kuyang Edwin Duque. Ang Department of Energy, bantay sarado daw po yung mga gasolinahan laban sa daya, no? O yung mga paglabag. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Ayan, go ahead. Ayan, alamin natin ng... okay, standby lang, Giselle. Batiin ko lang, ayan, si Mami Nida Romero at si Sir Raymond Romero. Hi, magandang umaga po. Good morning. Tatay Boy Francisco. Ayan, Tatay Boy, yung nirefer mo ha. Ayan, okay. Tatay Boy Francisco dyan sa Spear and Strike Restaurant sa Bangkal. Namiss ko na kumain sa inyo, Tatay Boy. Wala kasing oras eh. Oo, anyway. Yan, Tatay Boy. And of course, may Lola Amparo Torrenueva. May avid viewer. Ay, nanonood lagi Lola ko. Lola pa rin Torrenueva. Batiin ko rin daw iba kong Lola dyan sa Cagayan. Oo, yung mga Claverianos. O, sina Lola Neesi. Marami sila. Oo, sina Auntie Nati, sino pa? Oo, si Auntie Nati, si Auntie Remy. O, di ba? Isa-isa. Balikan natin si RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Mahigpit na minomonitor ng Department of Energy ang mga gasoline station sa posibleng mga paglabag sa gitna ng oil crisis sa pandaigdigan. Ayon sa DOE, pinaiting nila ang pag-iinspeksyon upang tiyakin ang saktong sukat at walang kulang sa bawat litro na binabayaran ng ating mga kababayan. Kabilang pa sa sinisiguro ng kagawaran ang compliance ng mga gas station sa revised retail rules o 90-day calibration at proteksyon ng mga mamimili doon sa
under delivery. Idiniin ni Energy Secretary Sharon Garin na kasabay ng pagtiyak sa matatag na supply ng petrolyo, dapat ding protektado ang ating mga kababayan, kabilang na yung kanilang kabuhayan. Hindi lamang anya technical concern yung energy security, kundi isa ring human concern. Hindi pa masabi ng kalihim kung paano magkakaapekto ang tigil putukan sa pagitan ng Amerika at ng Iran sa presyuhan sa pandaigdigan at lukan na pamilihan. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricoport. Samantala mga kaibigan, meron po tayong bloodletting partnership at yan po ay gagawin po bukas ayan, sa ating pong partnership ng AKAP Pasig Federation Incorporated at yan po ay initiative of course ng AKAP Pasig Federation Incorporated in partnership po sa The Great Lighthouse Foundation Incorporated, yung team ng Sir Renet Tagupan. Ayan. So gaganapin po yan of course ang ating Voltracom team. Ayan, ito po ay post-celebration ng 13th year anniversary po ng AKAP Pasig Federation Incorporated. So doon po sa mga gusto po mag-donate ng dugo, baka malapit po kayo sa area. Diyan po yan sa Lighthouse Bible Baptist Church sa Pasig, Market Avenue, Barangay Palatio, Pasig City. Punta naman kayo doon po sa mga donor natin sa Pasig. Baka pwede po kayo mag-donate ng dugo. At marami po tayong tinutulungan na nangangailangan po ng dugo. Pandugtong po natin ang buhay doon po sa mga talagang lumalapit. At kailangan pong masalinan ng dugo. Ayan, please, punta po kayo doon. At ang sisipag ng ating mga partner. Ating partner hospital ay ang Tondo Medical Center. At syempre ang ating MBD team. Ayan, sama-sama tayo. Sir Noli Onchenko, Sir Steve Vasquez, Sir Choi, and Ma'am Aileen Velasco, and the whole team of MBD DZRH Operation Tulong. Ayan, thank you sa sipag. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. At sa pamagitan po ng ating TGIF ngayon thank God it's Friday. Extra na tayo, sabi ni AP Wina Pearl Hesoro. Na tayo ma-overtime na naman. Muli, mamaya babalik pa rin po ako alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Muli ako po si May Binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Prito ulam na masarap.